Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang pagdiriwang ng pista ng mga Hudyo, pumunta si Jesus sa Jerusalem. Sa lungsod na ito, malapit sa pintuan ng mga tupa, ay may malaking deposito ng tubig na may 5 portiko. Kung tawagin ito sa wikang Hebreo ay Bethesda. Natitipon dito ang maraming may sakit, mga bulag, mga pilay, at mga paralitiko. Inihintay nilang gumalaw ang tubig, sapagkat may panahong bumababa ang isang anghel ng Panginoon at kinakalawkaw ang tubig. Ang maunang lumusong pagkatapos makalawkaw ang tubig ay gumagaling, anuman ang kanyang karamdaman. Doon may isang lalaking 38 taon nang may sakit at siya'y nakita ni Jesus. Alam nitong matagal nang may sakit ang lalaki. Tinanong siya ni Jesus, "Ibig mo bang gumaling?" Sumagot ang may sakit, "Ginoo, wala pong maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Patungo pa lamang ako roon ay may nauna na sa akin." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka. Dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka." At pagdakay gumaling ang lalaki, dinala ang kanyang higaan at lumakad. Nooy araw ng pamamahinga, kaya't sinabi ng mga Hudyo sa lalaking pinagaling, "Araw ng pamamahinga ngayon, labag sa kautusan na dalhin mo ang iyong higaan." Ngunit sumagot siya, "Ang nagpagaling sa akin ang nagsabing dalhin ko ang aking higaan at lumakad ako." At sila'y tinanong nila, "Sino ang nagsabi sa iyo na dalhin mo ang iyong higaan at lumakad ka?" Ngunit hindi nakilala ng lalaki kung sino ang nagpagaling sa kanya, sapagkat nawala na si Jesus sa karamihan ng tao. Pagkatapos nakita ni Jesus sa loob ng templo ang lalaki at sinabihan, "Magaling ka na ngayon, huwag ka nang magkakasala at baka may mangyari sa iyo na lalo pang masama." Umalis ang lalaki at sinabi sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito, si Jesus ay sinimulang usigin ng mga Hudyo sapagkat nagpagaling siya sa araw ng pamamahinga. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat, mga kabarangay 274. Kamusta po kayo? Alam niyo po ba na nasa panahon tayo ng Kwaresma? Mga Katoliko, so tayo ay nasa 40 araw ng paghahanda at kung tutusin, 6 na linggo po yan. Tayo ay nasa ika-4 na linggo na ng atin pong paghahanda para sa mga mahal na araw, yung pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Kristo. Sabihin niyo nga po sa katabi ninyo, gusto kang tulungan ni Jesus. Yan. Mahirap po kasi yung baka nakasanayan natin, kapag mahal na araw, doon lang tayo mabait. Kapag mahal na araw, doon lang tayo nagdadasal. Kapag mahal na araw, doon lang tayo pumupunta sa simbahan. Paano tayo matutulungan kung mismo ang ating pong mga pag-uugali ay hindi natin susuriin kung ano yung mga dapat baguhin o mga dapat na i-improve, mga dapat na mas makakabuti o makakatulong sa atin. Sa kwento natin sa Ebanghelyo, tingnan natin, no? Baka mamaya nauuwi tayo sa ganito ding pag-uugali. Sabihin nyo nga po, pag-uugali. So anong klaseng pag-uugali ba mayroon tayo? Kasi dito, sabi, mayroong isang lalaki na may sakit. At yung sakit niya, sabi dito, no, 38 taon nang may sakit. 38 taon nang may sakit. At nandoon siya sa lugar kung saan yung mga tao ay umaasa sa himala. So marami sila doon kasi nga naniniwala sila na kapag
yung anghel bumaba doon sa balon, no, doon sa tubig, ito ay mapag-himala. Kaya maraming tao ang nandoon. Naintindihan pa ba? Yan. Kaya, sabi ni Jesus, nung makita siya ni Jesus, no, lahat naman tayo nakikita ng Panginoon. Ano man ang ating katayuan sa buhay, lahat tayo ay nakikita ng Diyos. Kaya po, sabi ni Jesus doon sa lalaki, gusto mo bang gumaling? Yung lalaki 38 years nang may sakit, nag-aabang siya doon sa may tubig para magkaroon ng himala. Pero hindi na ito pinahintulot pa ni Jesus kasi sa isang salita lang ni Jesus, gagaling siya. Kaya ang tanong ni Jesus ay, gusto mo bang gumaling? Pero anong sinagot ng lalaki? Yan. Sino ba dito ang gustong gumaling? Yan. Lahat, no? Lahat gustong gumaling. Kahit yung mga hindi na makabangon sa kanilang mga kwarto kasi gustong gumaling. Pero tingnan nyo po, ang sagot ni Jesus, o ang tanong ni Jesus, ibig mo bang gumaling? Pero ang sinagot ng lalaki ay, kasi pwede mo naman sagutin na lang sana ng, opo, gaya ng mga sagot nyo, opo, gusto ko pong gumaling. Pero ang sabi ng lalaki, wala po kasing maglusong sa akin kapag nakalawkaw na yung tubig. Wala po kasi kaming chairman. No? Wala po kaming kagawad. Parang mga ganun, no? Yung dahilan ba na, wala po kasing maglusong sa akin kapag nakalawkaw na ang tubig. Papunta pa lang ako, may nauna na. Lahat kasi gustong gumaling. Pero biruin nyo, 38 years ka nang may sakit. Tapos ngayon may magtatanong sa iyo, tapos ang dami mong idadahilan, ang dami mong para bang sinisisi kung bakit di ka gumagaling. Kaya kahit na gano'n, biruin nyo, no? Kahit ang dami niyang sinabi mga dahilan, ang sinabi lang ni Jesus, tumindig ka. Dalhin mo ang iyong gaan, lumakad ka. At yun na. Instant, magaling na. Di ba, minsan, ang problema sa atin, no? Yung unang bahagi pa lang po, no? Problema sa atin, yung ang gusto nating gumaling, pero ayaw natin tulungan nating sarili. Gusto nating gumaling, pero mas pinipili natin yung mamuhay tayo sa yung self-pity na tinatawag. Yung nagpapaawa na lang tayo. Yung gusto na lang natin, kinaawaan tayo. Gusto natin yung atensyon sa atin dapat. Gusto natin yung atensyon ng mga tao ibigay sa atin. Kasi may sakit ka nga. Pero gusto nyong gumaling. Gusto nating gumaling. Pero bakit ayaw nating tulungan ang ating mga sarili? Kasi sinabi lang ni Jesus, tumindig ka, lumakad ka na, dalhin mo na ang higaan mo. Baka lang kasi nasanay na tayo. Minsan kasi po, no? Kapag nasasanay na tayo na may sakit, nasanay na rin tayo na inaabutan na lang tayo. Umaasa na lang tayo sa bigay ng kapitbahay, sa bigay ng anak, sa bigay ng kanino man, sa bigay ni chairman, kapag Pasko, aasa na lang tayo doon. Bigay ni Mayor. Kaya nga may sakit ako, kaya PWD na ako. Kaya dapat meron akong pensyon. Kasi PWD na. O, pag magaling na, wala nang pensyon. So, ayoko nang gumaling. Mawawala ng pensyon eh. O kaya, ano ba talaga? Gusto ba talaga nating gumaling? O ginagamit na natin ang sitwasyon natin para medyo kaawaan na lang tayo? Ang pangit na ugali ng gano'n. Ha? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang gano'n. Diba? Kaya, tinan nyo ulit ha. Kaya isang ugali ito na hindi dapat pamarisan. Patapos siyang gumaling, wala man lang thank you, di ba? Wala man lang nagpasasalamat, kundi sinisipa nga niya yung nagpagaling kasi nung kinwestiyon siya ng mga Pariseo, ng mga ibang Hudyo, kasi araw daw ng pamamahinga, pagtatrabaho kasi yung pagbibit-bit ng higaan, o bawal yan Pero mo 38 years kang nakahiga doon sa banig, kasi may sakit ka, tapos ngayon na magaling ka na after 38 years, imbis na matuwa, imbis na
Sisitahin mo, bakit dala-dala mo yan? Bawal yan. Pero anong sagot ng lalaki? Yung lalaki, yun na nagsabi sa akin na bitin ko to eh. Kaya di ba sabi ni Jesus, sumakita siya. Magaling ka na ngayon. Huwag ka nang magkasala. Baka mas masama pa ang sapitin mo. Di ko alam kung gaano kadami dito sa barangay 274, no? Kapag magaling, hala, sige, inuman ang inuman, tagay dito, tagay doon. No? Tapos pag nagkasakit na, kawawa naman ako, chairman, paging panggamot, chairman. Masan ba si chairman? Diba? Pag may sakit na, hingi. Pag malakas, ayaw mag-say. Mahirap po kung di natin tutulungan ang ating mga sarili. Nakakaawa tayo. Hindi lang tayo basta nakakaawa. Kumbaga, mahirap din iasa natin sa anak nyo, sa ibang tao, sa pamilya nyo. Minsan kasi mga anak nyo may pamilya na rin. Di ba? No? May sarili silang pinakagagastusan. Tapos sasamaan loob natin kasi feeling natin di tayo tinutulungan, di tayo naasikaso. Unang-una, tulungan mo ang iyong sarili. Dapat, meron na tayo niyan eh. Pagdating ng araw, ano ba? Pag nagkasakit ako, paano? Sinong magtutulong sa? Sinong mag-aaruga? So ngayon pa lang, iniisip na natin yan. Lalo-lalo, pag may sakit tayo, Lord, pagaling mo ako. Pag magaling na, ay saka na ako magsisimba. Hindi naman yan kailangan. Minsan nga, may sakit na, ayaw pang tawagin si Father, di ba? Para bigyan ng sakramento. Pag naghihingalo na, tawagin si Father. Madaling araw na, saka kayo tatawag. Diba? Yung mga ganitong ugali na sana, mas masuri natin. Mahirap po yung masanay tayo. Mahirap din makalakihan ng mga bata na narito yung ganito pong ugali na hindi mabuti, hindi makakabuti para sa kanila. So, turuan sila. No? Turuan natin paano magsumikap, turuan natin paano tulungan ang sarili. Amen? Magsitayo ang lahat. Habang higit nating nakikilala ang Diyos, lalo nating naunawaan na lubos tayong umaasa sa Kanya. Alam natin na marami tayong mga kahinaan at wala tayong magagawa kung hindi